Dumagsa ang mga botante sa mga polling precincts sa lungsod ng Marikina at Pasig City kaugnay pa rin ng local at national elections ngayong araw. Naging maayos naman ang botohan sa lugar maliban lamang sa ilang naranasang problema sa PCOS machines at paghahanap ng pangalan ng mga botante. Ang iba pang detalye sa report ni Dina Pagibitan. Alas 7 pa nakatakdang magbukas ang mga voting precinct sayang botohan 2013, maagang pumila ang mga residente ng Marikina at Pasig City sa kani-kanilang voting areas. Para nga hindi po masisip ng Una rito, alas 3 ng umaga pa lamang ay nagsimula ng mag-distribute sa voting areas ng mga election paraphernalia ang mga miyembro ng MMDA at security personnel ng Marikina sakay ng mga jeep na inarkila ng COMELEC para maghatid at sumundo ng mga PCOS machines, balota at iba pang gagamitin sa eleksyon sa Marikina City. Kahanga-hanga rin ang pagpapanatili ng Marikina sa kanilang mga presinto ng kalinisan. Mayroon na kasing mga volunteers ang nangongolekta ng mga papel o basura ng mga botante gaya ng sample ballots bago pa man ito maging kalat. Hindi naman naiwasan ang mga problema kabilang na ang usapin sa pagbibigay ng priority lane sa ating mga PWDs at senior citizens. Isa si Milagros Singson sa mga senior citizens na na-delay ang pagboto dahil kinakailangan niyang umakyat ng 3rd floor para lamang makaboto dahil doon nakalista ang kanyang pangalan. Ngunit dahil sa iniindang back pain ay hindi niya makayang bumoto. Matapos naman ang 2 oras ay napagbigyan din bumoto at ibinaba ang balota. ayoko nang bumoto kung buakyat pa ako sa taas. Bakit po? Masakit po, hindi ako makakakyat, masakit ang likod ko. Isa rin ang depektibong PCOS machine sa naging problema sa isang presinto sa Pasig. Iniluluwa kasi ng PCOS sa mga balota, ngunit nagpatuloy pa rin ang botohan. Nagda-doubt nga ako kasi 'di ba yung standard natin based on preparation yung botante mismo yung papasok sa PCOS machine. Pero how come na iniipon nila? Ano yung guarantee namin na after paglabas namin mapapasok? Isa ang PCOS machine na ito sa Pasig Rizal High School na ayaw tumanggap ng mga balota. Kaya naman ang ginagawa nila, iniipon ito sa isang folder tapos paulit-ulit na ipapasok hanggang sa tanggapin ito ng PCOS. Yun nga lang, hindi na mismong mga botante ang magpapasok ng balota nila sa PCOS machine. Ito raw marahil ay dahil sa lukot ng mga balota. Samantala sa Marikina naman, ang nawawalang mga pangalan sa listahan at mga numero ng presinto ang naging aberya. Tumagal kasi ang pagsisimula ng pagboto ng mga botante dahil dito. Importante rin yun. Importante yung boto, no? Kaya lang ang hirap maghanap. Nag-uulat mula sa Marikina at Pasig, ako si Dina Pagibitan ng PTV News Center para sa Media ng Bayan.